bawat isa. Welcome po sa ating 4 p.m. service. Come on, iyan ko po lahat na tayo po ay magsitayo. Ayan, bago po tayo magsimula, pwede po ba nating ngitian? Kawayan po ang mga nasa tabi po natin, likuran, nasa harapan. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Lord. Come on, pwede ko po ba makita mga kamay na handa na magpuri sa Panginoon? Pwede ko po ba marinig sa malakas na hallelujah? Hallelujah! Come on, let's worship the Lord! Come on, sige po, atin po ipalakpak ang ating mga kamay. Let's worship the Lord in this place. Hallelujah! Mercies on you every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, you are faithful, Panginoon. Your word is to be praised, Jesus. Come on, people, go and say, every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Every trial, every child, every battle that I face, that you met me there with grace. Every part I serve your name. Go and sing through it all, through it all. You've been so, so good. Yes, you are. Kept your word like you said you would. Your mercies on you every morning. Your steadfast love never ends. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Hallelujah. Go and say, you look now, looking back on where I've been. So let's get off to again. Let's believe into your love. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Mercies on you every morning. The steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your You've been so, so good. Kept your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great. Lord, how great is your faithfulness. Come on, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. You deserve all the praise,
with what I've got. Every praise is to our God. Yes, Lord. Come on, sing hallelujah to our Lord. Hallelujah. Every praise is to our God, oh God. Hey, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. Yes, You are. Oh God. Yes, He is. Yes, He is. One more time, we sing our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise. Oh, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise belongs to You. It's to our God. Every word of worship with what I go. Every praise. Come on, for the next show, we sing it out. Every praise to our God. With what I go. Every praise. Every praise, every praise, every praise, come on, it's to our God. Come on, let's go with hands to Jesus. Yes, Lord. Every praise belongs to You, Jesus. Come on, sa malakas na balakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Dapat kang purihin. Dapat kang sambahin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on, people of God. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Come on. Express po natin ang ating worship sa ating Diyos na buhay sa hapon nito. Gusto po tayong makita ng Panginoon na umaawit, magpupuri, sumasamba sa Kanya sa hapon na ito. Hallelujah. Come on. Open your lips. Buksan po natin ang ating mga labi sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship You. Come sing it out. In my
let's declare it. Let's declare the name of the Lord in your lives. Come on. Yahweh. Hallelujah. The God who heals. Hallelujah. The Almighty One. He is the sufficient. Come on, can you lift up your hands? Come on, lift up your hands and believe it. Let's declare. Oh, it's so sing Yahweh. Hallelujah. Oh, Jesus. Come on, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, that Lord, we have a God like you, God. Kung Diyos na Lord, kaiba-iba. Walang katulad, Panginoon. Aming inawit, Panginoon, kung sino ka o Diyos, kung ano ka, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dahil may Diyos na Lord, ikaw ang lahat, Panginoon, Lord God. Sa gayon, Panginoon, hindi talong manampalataya sa iyo, Diyos. Lord, sa hapong ito, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso, aming isipan, as we hear your word this afternoon, Panginoon. And Lord, I pray, God, na Lord, sige Lord, tumimo po ito sa puso namin, O Diyos, sa hapong ito, God. Salamat, Panginoon, sa mga anak po ninyo na nandito, sa bulwagan mo, at Lord, mga nanonood online, God. Bless each and every one, Panginoon. Walang maiwanan, O Diyos, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat, God. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, tayo po ay makaupo na. Sa pong magandang hapon, sa bawat isa, pwede po ba natin itian yung ating mga katabi? Welcome po ang bawat isa. I-welcome po natin sila. Sa mga nanonood po online, I-welcome you. Welcome po sa ating online service. Sa inyo po, sa ating online service. And kagaya po namin na nandito po sa church, we also, nandun yung aming danangin na ang salitang ito ay umabot po. Nasa man kayo, nasa tahanan, or wherever you are right now, no po, ang mensaheng ito ay umabot po sa inyo. So sige po, sa hapong ito, ganda po ng ating mga awitan natin. Ano po, ganda ng awit, pinatanda sa atin, o ano ba, pina-remind sa atin kung sino si Lord in our lives. Ano po, siya si Yahweh, siya si Rapha, ano po, siya si Elohim, ano po, siya si Shaddai, ano po, Jireh, and too many names na maintindihan natin na hindi ito, basta pangalan nito ay character po ng Diyos sa ating mga buhay. And then, nagbibigay ito ng encouragement sa atin, kamalayan na hindi po talaga talo ang magtiwala sa Diyos na ating pinananampalatayaan. Sige, palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay magpatuloy na sa ating usapan sa hapong ito. The title po of the message of the Lord for us sa oras na ito is about analyzing it too much. Palitin ko po, analyzing it too much. Title pa lamang po, ang Diyos ay tingin ko meron ng hint for us na maintindihan natin ano ba ang gusto ng Diyos when it comes to our minds, when it comes to thinking about the plans of God, His ways, His purpose sa ating mga buhay. And malimit, no, sa buhay natin, kapag hindi natin nabantayan, ano po, we analyze these things too much. Hindi ko sinasabi na mali ang mag-isip. Ang sabi ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng banal na spirito, ng sound mind.
Binigyan tayo ng Diyos ng sober mind. Binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan na in the end, maintindihan natin ang galaw ng Lord versus the works of the enemy. Ano po yung discernment, kumbaga. Pero kung ikukumpara natin yung kaisipan na meron tayo sa kaisipan ng Diyos, ay abay malayo-malayo po. Sabi ng Bible, hindi natin maarok, hindi natin maaninag man lang kung ang pinag-uusapan natin ay ang karunungan at kaisipan ng katulad sa Diyos. So sa hapong ito, tignan po natin at maintindihan po natin na ano ang danger when we analyze it too much, even doon sa plano ng Diyos, even doon sa kanyang kaparaanan, na in the end, yung term na baka napapakialaman na po natin yung role ng Diyos na in the end, siya ang magplano, siya ang gagawa ng paraan, at tayo bilang kanyang mga anak at bilang mananampalataya, nandun tayo susunod at nandun tayo gagawin natin yung mga bagay na narinig natin mula sa Kanya. So sige po, mamaya, meron pa akong sasabihin para sa mga bagay na yan. In Genesis chapter 12, verses 1 to 4, ito po yung ating verses sa hapong ito. Ang sabi po ng Diyos, "The Lord has said to Abram," ang Diyos po ay nangusap sa buhay ni Abraham at tatay. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Go from your country, your people, and your father's household to the land that I will show you." So, si Lord sa una pa lang niyang encounter or paano niya kinausap si Abraham, diretso sa to the point. Yung kanyang instruction, inilahad na punin niya dito sa buhay ni Abraham. Sabi niya kay Abraham, anong kalagayan mo right now? Anong estado mo? Ano ang edad mo? Ano ang kalagayan mo? Saan ka right now? Sabi dito, alisin mo mga bagay na yan at in the end, isama mo ang iyong sambahayan. Isama mo ang sambahayan ng iyong tatay at pumunta ka doon sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Ang Diyos, malipit, no? When we hear the Lord sa buhay natin, many times we hear the Lord na saying sa perspektiba ng tao, ridiculous things. Yung things that is absurd. Ano ba ito, Lord? Parang, ikaw ba ito, Diyos? Ang laki na ito, Lord. It's overwhelming. Mga things na naririnig ko galing sa iyo, Panginoon. Ikaw ba talaga ito, Diyos? And maybe, no, kung titignan natin yung instruction na ito, parang ang sinasabi ng Diyos, iwan mo ang lahat, Abraham, at sumunod ka sa kung saan kita pinapupunta. Maybe in Abraham's case, parang, Lord, ano ba ito? Parang, Lord, ito na ako, ang dami ko na naipon, dami ko na napundar, ito na kalagayan ko right now. Mamaya maintindihan natin na nandun siyang old age na. So, ang iniisip niya, Lord, magre-retire na ako. Lord, nandito ako, mga pinundar ko, Diyos. Eto, Lord, eto na, okay na ako, pwede na ako magpahinga, Diyos. Pero again, ano po, sa buhay natin, habang tayo ay may buhay, habang tayo po ay merong hininga, ano po, ang Panginoon ay may purpose sa ating mga buhay. Wala po sa edad, wala sa estado ng buhay, habang ang Diyos ay binibigyan tayo ng buhay, nandun ang Kanyang command sa atin na in the end, still, meron siyang purpose in our lives, no, sa ating kalagitnaan, ano po ating buhay na binigay ng Diyos. Sige, pwede ba palakpakan uli natin si Lord? Mamaya po, explain ko kaya. Verse 2, sabi po dito, I will make you into a great nation. Sabi ng Diyos, sumunod ka sa akin, gawin mo ito, alisan mo ang yung current na kalagayan, pumunta ka doon sa lugar na pinapupuntahan ko. At ang baka ko ng Diyos, I will make you into a great nation. Not only you, but the people around you. The people that you will lead. Ano po? I will make you into a great nation. And I will bless you. Hindi ano po, ang pangako ng Diyos sa buhay po ni Abraham. I will make your name great. And you will be a blessing. Not only doon sa parang self or parang personal na pagpapala, masabi sa kanya ng Diyos, you will be a blessing to others. Magiging alulod ka, magiging channel ka, magiging kaparaanan ko ikaw upang maging pagpapala para sa iba. And we can look at it this way. Si Abraham that time, he is old. And yet, hindi siya naging parang exempted na parang tanda na ito sa Abraham, okay ka na, sige na magpahinga ka na lang dyan, no?
Ito na, upo ka na lang dyan, okay na, tapos na yung kalakasan mo, kumbaga parang sa nagtatrabaho, tapos ka na magtrabaho, yung para maging effective ka, tapos ka na, pero hindi. Dito po sa buhay ni Abraham, eto, dito sa sinimulan ng Diyos at an old age. At hindi lang to parang sinimulan, ang laki ng mga pinapagawa ng Diyos. At hindi lang malaki ang pinapagawa ng Diyos, malaki din ang resulta after. Ang pangako sa kanya ng Diyos, He will be a blessing. He will turn itong kanyang walk into a great nation. Ang sabi, yung name na Abraham will be great. At di pa natatapos doon, he will be a blessing to others. As we look at ourselves sa hapong ito, maybe nandun tayo sa kalagay ni Abraham. Di man older, pero maybe we are nandun sa kalagay na parang, Lord, tapos na ako, Lord, kota na ako, Diyos. Yung edad ko, medyo matanda na. Or kahit hindi naman sa edad, sa kakayanan, sa, di ko alam, sa estado ng buhay, tingin natin, parang imposible to Diyos. Ang pangako mo, Panginoon, you will bless me. Not only blessing ako, Diyos, magiging blessing ako sa iba. Yung pangalan ko, Panginoon, sa tulong mo, Diyos, makikilala ka sa buhay ko. Parang mahirap ata yung Panginoon sa kalagayan ko. Again, ito yung title natin, na ang laki-laki ng plano ng Diyos, and at the same time, meron siya mga instruction na pinapagawa sa ating buhay. But then again, we analyze God's moves. We analyze God's plans. We analyze God's ways too much. To the point na nag-overthink na tayo. To the point na nagda-doubt tayo. To the point na nag-analyze tayo, not para gawin, but nag-analyze tayo kasi naghahanap tayo ng dahilan para hindi natin gawin ang mga bagay na narinig natin sa Panginoon. So, in verse 3, pagpatuloy ko, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Medyo mabigat yung narinig natin in verse 3. But the Lord is assuring itong si Abraham, alam kasi po ng Diyos na as we obey, or in that context, as Abraham obeyed the Lord, there will be oppressors. There will be people, for example, let's look at it spiritually, hindi lang tao yan, but the enemy, Satan, will hinder us, or will put circumstances, will put things, will put people sa buhay natin, walang gagawin kundi will curse us, will mock us, will belittle us as we obey the Lord. Pero ang assurance ng Diyos, wag kang mag-alala, nakikita ko ang lahat ng yan, Abraham. At ang pangako ng Diyos, sino man ang magpala sa iyo, wag kang mag-alala, pagpapalain ko rin sila. At sino man ang gumalaw sa iyo, Abraham, sino man ang mamaliit sa iyo, nakikita ko yan, at sa huli, magraran ang justice ko para dyan. So ito si Lord, ano po? Pwede ba palakpakan natin si Lord? So, isa ng bagay na hindi ko alam ano baka maybe in our lives today, yun yung nag-hinder sa atin to walk, to obey God. Baka ang tao sa paligid, what will they say? What will they do? Hindi ko alam, no? Yung external na voices, yung ating nagiging para doon tayo kinakabahan upang para hindi natin gawin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. But again, in this context, ano po, the Lord ensured itong si Abraham that I will be with you, anak, sa pag-obey mo sa akin. And all the peoples on earth will be blessed through you. As I said earlier, yung blessing ng Diyos, or yung pangako ng Diyos kay Abraham, not only blessing in his life alone, but to the lives of the people around him. Because ang pangako ng Diyos sa kanya, He will be a blessing. And in our lives, maybe, doon tayo naiisip natin, sige Lord, ito namang pagsunod ko, either kung susunod ako lang naman to. O kung hindi ako susunod, Panginoon, ako lang naman din ang maapektuhan. But that's not the case, kapatid. As we hear or as we listen to these verses, as we see this, kapatid, may mga tao na in the end, gagamitin tayo ng Diyos for them to be blessed through us. Galing sa Panginoon. Maybe your family. Tingin po natin as we say no sa Panginoon, tayo lang. No. Your spouse, for example. Akala mo walang dating yun sa kanya? Hindi siya maapektuhan? Meron at meron. Or your children, for example. As we disobey the Lord, akala natin tayo lang itong
Pwede natin sabihin na, okay lang Lord, accept ko na to kasi decision ko to eh. Accountable ako Lord, sige okay lang. Kasi hindi naman, alam ko naman, di ako sumunod sa'yo eh. Pero, we don't know or hindi natin naisip na, oo nga pala, si Lord may inilagay sa buhay ko para in the end, magiging channel ako ng blessing. Sana para sa kanila. If I obey God. Again, family, your children, or children, you're a son or a daughter right now, sa magulang, for example. Or, let's look again, mas malaking picture, mga tao, inilagay po sa atin ng Diyos. Na si Lord, nagka-count sa atin na tayo, as we obey the Lord, tayo ang magiging kaparaanan ng paggalaw din ng Diyos sa buhay nila. Pero many times, as we analyze it too much, as we overthink obedience, hindi na natin nagagawa. Hindi na natin nasusunod. So again, nilalawakan na ng Diyos yung ating kamalayan. Now, that di pagsunod tayo lang na naaapektuhan, not in this case, and not with God, kapatid. So hayaan po natin sa hapong ito, mas maging hindi naman understandable, yung lumawak yung understanding natin when it comes to obedience to our God. Verse 4, so Abraham went as the Lord had told him. So Abraham obeyed God. And Lot went with him. Yung kanyang kamag-anak, si Lot, ang sabi doon, dahil ang sinabi ng Diyos, wag lang ikaw, kasi dyan sa household na yan, kasama ng household ng tatay mo, isama mo sa iyong journey. Ano po? Abraham was 75 years old when he set out from Haran. It gives, or this verse, it gives us encouragement sa oras natin ngayon. Siguro sa mga under 75 years old, for example, or medyo malayo dun sa edad na 75 years old. Why? Because if the Lord, hindi kinalimutan si Abraham, at pwede natin tignan ng old age, how much more tayo? Na in the end, andun pa yung lakbayin ng Diyos. Andun pa yung kanyang strength na binibigay sa atin. Andun pa yung haba ng journey na alam natin sinat sa atin ng Panginoon upang tayo ay magtagumpay through Him. Pero again, it's an encouragement also doon sa mga tao na baka nandun na sa ganong edad. Na tingin nila, okay, natapos ng buhay. Ito na lang ako, hinihintay ko na lang kamatayan, hinihintay ko na lang nakunin na ako ni Lord. Kapatid, just like Abraham in this case, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Pwede bang sabihin po natin sa ating mga katabi, may gamit ka kay Lord. Ano po, mas malakas, pwede po ba sabihin mo sa kanya, may gamit ka kay Lord. Let's be prophetic, ano po? May gamit po tayo sa Panginoon. The question for this afternoon, have you ever felt God telling you to do something? Meron bang instance sa buhay natin when we know that the Lord is telling us to do something, but instead of doing it, instead of obeying right away, we started to overthink. Nag-overthink tayo. Na Lord, totoo ba talaga to? Lord, naka ba talaga to? Sure ka ba dito, Diyos? Ang dami nating tanong sa Panginoon. Na ang hinihintay lang naman sa atin ng Diyos, tayo ay sumunod. Tayo ay magsabi not only yes, but yes and right now, Panginoon. Pero maybe we said yes to God, pero because of overthinking, hindi na natin nagawa. Because of overthinking, kapatid, hindi na natin na-follow through. Hindi na natin na-follow up yung ating pag-yes sa Panginoon. Maybe our lines sa Diyos, Lord, sure ka ba? Lord, sure ka ba? Lord, ako ba? Ako ba talaga? Kung babalikan natin si Abraham, pwede sabihin ni Abraham, Lord, ako ba talaga? Lord, matanda na ako, Lord, 75 na ako, Diyos. Marami siya mga bata, marami dyan mga sila lang. Kasi sabi ng Bible, sama mo yung pamilya mo, sama mo yung mga nandiyan sa household mo. Pero sabi pwede sabihin ni Abraham, Lord, pwede yung medyo may lakas pa. Sila na lang, Diyos, wag na ako, Panginoon. Or maybe in our case, baka ganito tayo sa Panginoon. Or, yun nga, hindi lang naman ito sa edad, baka sa kakayanan. Sure ka ba, Lord? Hindi ako aral, Diyos. Sure ka ba, Lord? Hindi ako magaling magsalita, Diyos. Naalala ko si Abraham, no? Oh, no, si Moses. Si Moses, nandun siya sa shepherd o yung herd ng mga sheep ng kanyang father-in-law. Nung tinawag siya muli ng Diyos, nung tinawag siya ng Panginoon, ang sabi ng Bible, around 8 years old na si Moses that time.
Ang sabi ni Moses sa Panginoon, Lord, ako ba talaga itong tinatawag mo? Diyos, utal-utal na ako, Panginoon. Hindi na ako straight magsalita. No? Maybe he has his speech defect. Pero maybe because of his old age also. Na, Lord, ako ba talaga Diyos? Di ba kailangan pag nagsalita si Pharaoh, dapat talagang eloquent, dapat ito talagang makisig, dapat talagang mukhang strong. Pero Lord, matanda na ako. Utal-utal na nga ako Diyos. Pero hindi naging hindrance sa Diyos upang tawagin ito si Moses. Even Abraham, as we heard the story sa kapatid ito. Or, yun na nga, maybe, ang takot natin is, Lord, mag-work pa ito? Paano Diyos pag hindi ito nag-work? Paano pa nag-fail to, Lord? And many of us, no, including myself also, may mga pagkakataon, takot tayo mag-fail. Takot tayo ma-reject. Takot tayo ito sa mga bagay na ito. But as we know that in God, as we put our trust in the Lord, and let Him lead, take the lead sa buhay natin, nandun naman ang pangako ng Diyos na all things will work together. Ulitin ko, ang pangako ng Diyos, as we give Him the lead sa buhay natin, all things will work together for the good of those who love the Lord. So at the end of the day, kapatid, nandun yung assurance na yes, Lord, maybe right now umuulan, at maybe baka kailangan daanan na itong ulan na ito. But one thing is for sure, Panginoon, all these things will work together for my good. Sige, palakpakan natin si Lord. So, maybe, sa mga bagay na tinuturuan tayo ng Diyos to have strength, to be courageous. The next time, daanan natin muli yung mga sitwasyon na ito, na sasabihin natin sa Panginoon, salamat Diyos, the last time, tinuruan mo ko, and this time, Panginoon, alam ko na kung paano ko ito haharapin, O Diyos, sa iyong harapan. So, marami tayong ugot, anak ko, as we look to God and obey Him, mga kapatid. Or pwede nga, itong pangatlo na rason natin sa Panginoon, Lord, baka hindi pa ngayon. O Diyos, naririnig naman po kita, Panginoon, at nag-a-agree ako sa sinasabi mo sa buhay ko, Panginoon. But Lord, baka hindi ito ang tamang panahon. Baka hindi ito ang tamang oras, Panginoon. Baka hindi pa ngayon, Diyos. Baka bukas o sa susunod, Panginoon. But hindi ngayon, Panginoon. Ginagawa natin itong lisensya, ginagawa natin itong rason. Dumarating tayo sa point na 10 years nang overdue yung mga bagay na ito, and yet still we say the same answer. Lord, baka hindi pa kayo Diyos. So, kinakausap tayo ng Panginoon, kapatid, baka nag-overthink na tayo. Nag-overanalyze na tayo to the point na hindi na tayo nakakalugod sa harapan ng Diyos. Na hindi na natin nagagampanan yung dapat gampanan natin na tayo ay sumunod sa Panginoon sa mga bagay na itinuturo niya po sa ating mga buhay. Sige, pwede mong palakpakan muli natin sa Lord. All of us, I know we pray for God's will. Malaman siguro na isa dito na hindi na nanalangin ng pagpapala, ng plano, magandang plano ng Diyos. But here's the catch. When He answers, kapatid, hindi natin natatanggap sa maraming pagkakataon. Nare-receive natin, pero hindi natin inaangkin. Ang ginagawa natin, ina-analyze natin. Lord, madali ba ito? Lord, magaan ng ba ito, Diyos? At kapag nakita natin ang medyo alangan ito, doon na tayo ay nagdadahilan sa Panginoon. Doon na tayo nagsasabi sa Lord, Lord, wait lang Analyze ko lang, Lord. Wait lang, Lord, pag-isipan ko muna, Diyos. Na dumarating tayo sa point na parang si Lord pa dapat ang mag-adjust doon sa mga bagay na sinabi niya sa atin. Babalikan natin si Lord, sasabihin natin sa Lord, Lord, pwede bang ganito na lang? Lord, pwede bang ito na lang? Lord, pwede bang itong paraan na lang ito, Diyos? Na hindi natin naintindihan, the Lord our God is our Creator, is our Maker, the Author ng buhay natin. Na dapat si Lord talaga ang nagmamando sa atin dahil alam niya ang ating kahapon, alam niya mangyayari sa atin ngayon, at alam niya mangyayari sa ating bukas. Pero many times, ino-overanalyze natin yung buhay na dapat si Lord ang yung trabaho ng Diyos. Meaning, trabaho ng Diyos na siya ang
na siya ang mag-author niyan. Ang trabaho natin bilang mga mananampalataya, ang sumunod at manampalataya doon sa Panginoon na in the end, siya ang may lalang ng ating buhay. Ano po? Sige, palakpakan natin si Lord. Anong danger doon sa ganong kaisipan na sinabi ko kanina? That's overthinking obedience. Overthinking obedience. This is dangerous. Mamaya, meron kang mga examples of why overthinking obedience is dangerous for Christians. Overthinking obedience is when faith is delayed by fear and logic. Ano po? And logic takes place of trust. Instead of makita sa atin yung faith, because as Christians, ang sabi ng Bible, we live by faith and not by sight. But then again, as we overthink, as we overanalyze, we analyze it too much, mga kapatid, it will cause our faith to sink. And makita sa ating buhay, what? Yung pag-aalangan sa mga bagay na binababa ng Diyos. To the point na nagdedelay na ito in our lives. At yung pag-aalangan na yan, napapalitan yan, nagtuturn yan into takot and reasoning. Logic. Ano po? Logic na ang pinapairal rather than trusting what we have heard from the Lord. Yung logic ba? Na Lord, logical ba to? O Lord, parang illogical to Lord. Hindi ikaw to Diyos. Pero hindi. I relate to this because yun nga po, no? Ako, nagtapos po ako ng engineering at sa kursong yan, there are laws. Ano po? Mathematical laws, concepts na in the end, pag sinabing A plus B is equal to 10, for example, nandun yung dapat ma-explain mo kung bakit 10. Hindi na basta A plus B is equal to 10. You need to have a logical expression ba yan, explanation on bakit yun ang naging resulta ng equation na yun, for example. It may be logical, but this is different. Ito si Lord. Iba ang galawan ng Diyos. With God, pwedeng nakikita natin yung instruction, pwedeng nakikita natin base sa ating binasa yung patutunguhan at pangako ng Diyos. Pero, yun na nga. Sa kalagitnaan nun, hindi logic ang hinihingi sa atin ng Diyos. Ang hinihingi po sa atin ng Diyos ay pananampalataya sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, at yung pagsunod sa mga bagay na narinig natin gagawin sa Kanya. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ito ang katotohanan, the more we overthink obedience, ito po, no, kala natin balaga, the more we overthink obedience, the more we under-experience God. Ito yung danger. Ito po yung ayaw makita sa atin ng Diyos. Nalulungkot si Lord dahil ang Diyos, He wants Himself na ma-experience natin siya. Hindi nagdadamot si Lord sa presensya niya. Hindi nagdadamot si Lord sa mga testimonya na galing sa Kanya. But the problem is, we overthink as we obey the Lord. Minsan pa nga, hindi na nga lang nag-overthink, nakalimutan na natin, humindi na po tayo because we overthink rather than to step in faith sa mga bagay na naririnig natin sa Kanya. Hence, nakikita natin na parang, Lord, drawing ka na lang ba sa buhay ko? Minsan nasisisi pa natin si Lord eh. Na parang, Lord, ang dami mong pangako, ang dami mong ganito, ang dami mong naririnig. Pero Lord, puro lang naman ito. Tingin ko kapatid, hindi sa Diyos ang problema, kundi sa atin. Kasi takot tayong lumakad. Takot tayong manampalataya. Takot tayong sumunod sa Panginoon. Kaya sa maraming pagkakataon, malayo at hindi natin natatamasa yung experience na nais ng Diyos na may experience po natin. Sa hapong ito, true faith is found in obeying God even when we don't understand anything. May katotohanan. Pagdating sa Diyos, kapatid, kinakailangan talaga ng pananampalataya dahil sa maraming pagkakataon ang galaw ng Diyos hindi aro ng isipan ng tao. Pero alam natin na kapag ang Diyos ang gumawa at tayo ay sumunod, kapatid, merong
merong hinihimay o hindi. Merong niluluto si Lord na sa way talagang nandun ng pagpapasalamat natin sa Kanya. So sa hapong ito, I have 4 points to share with you, church. And I hope, this message is a blessing or will be a blessing for all of us. Number 1, overthinking delays God's direction. Ang pag-overthink daw, mga kapatid, it will delay the direction of God sa ating buhay. And I believe in it. Why? Because ang sabi ng Bible, everything, under the stars, ang sabi doon, merong season at merong timeline para dyan. And the God that we have, He is the God of order. Meaning, meron siyang plano sa oras na ito, meron siyang plano bukas. At meron siyang plano sa mga susunod na panahon sa buhay natin, specifically. So meaning, sa mga bagay na ito, as we overthink, as we overanalyze the things of God, lalo na may kinalaman tayo dapat doon sa mga bagay na yun, nade-delay din ito yung direksyon sana sa atin ng Diyos. Ang sabi ko kanina, dami sa atin ang parang 10 years na, pero doon pa rin sa pag-overthink. To the point na sana kung sinunod natin si Lord 10 years ago, malayo na sana yung napuntahan natin. Malayo na sana yung pinagdalhan sa atin ng Panginoon. But because of overanalyzing, tingin natin tayo makakasolve ng lahat-lahat, hindi ang Diyos. Kaya hanggang ngayon, delayed pa rin yung direksyon ng Diyos sa ating buhay. As sabi sa Genesis 12 verse 1, go to the land I will show you, says the Lord. Simple instruction ng Diyos. Abraham, pumunta ka doon sa lugar na pinapapuntahan ko sa iyo. And just like what we read dito sa verse na ito, si Lord, when He instructs mga kapatid, oftentimes it is incomplete by design. Ano po, napansin po ba ninyo the Bible? When the Lord gives directions, hindi naman talaga buo as in buo. At tayo mga tao, ganoon tayo sometimes, tingin natin, kailangan sigurista ako Lord eh. Diba? Parang, sigurista ako Diyos eh. Kailangan alam ko yung plan A to plan Z Lord. Kailangan alam ko yung point A to point Z Lord. Kung nasaan ako ng pangalawang, hindi ko alam yung season ng buhay ko, pangatlo, pang-apat, Lord, dapat alam ko ito lahat o Diyos. Pero with God, it is different. He gives directions. Nagbigay ako ng example kanina. Nung ako'y nagtatrabaho, ang work ko po ay sa Eastwood. So, meaning, ang gusto natin bilang tao, klaro na lahat. Na kapag si Lord nagsalita sa atin, kumpleto. Para makapunta ako sa Eastwood, na ang hinahanap natin sa Diyos, lalabas ka ng pintuan, may tricycle na sasakyan, in my case, pumunta ka sa labasan, sa Star Mall, merong bus doon, o pumunta yung Star Mall, yung bus na yun sa MRT, sasakay ka ng Cubao Station, bababa ka doon, lakad ka konti, may jeep doon, Rosario, Pasig, sakay ka doon, baba ka Eastwood. Gusto natin gawin, pagdating sa Panginoon, kumpletuhin mo na kasi. Pero sa Diyos, kapatid, hindi ganun yung kanyang buhay. As we saw sa ating binasa, as we read sa ating binasa, kapatid, andun si Lord sinasabi kay Abraham, Abraham, iwan mo ang mga bagay na yan, pumunta ka sa pinupunta ko sa iyo. Doon sa aking illustration kanina, may si Lord na sinasabi niya sa atin, anak, labas ka muna sa pintuan. Anak, sa paglabas mo sa pintuan, makikita mo, sige, may tricycle doon. Sakay ka hanggang labasan ng subdivision. At sa paglabas mo sa subdivision na yan, sumunod ka sa Diyos, ay anak ko, merong baso, MRT, sakay ka doon, baba ka sa GMA ka muna. And so forth and so on. Ganun si Lord sa maraming pagkakataon. Pero, hindi natin ito naintindihan. At sa hindi natin pagkaintindi sa bagay na ito, hindi natin nasisimulan. Last Wednesday, I preached about accomplishers sa midweek. Ang Diyos, gusto tayo maging accomplisher. Si Lord, gusto tayo maging finisher. Yung hindi lang sinisimula ng mga bagay, nagkakaroon ng katapusan, nagkakaroon ng bunga, nagkakaroon ng testimonya, nagkakaroon ng magandang kwento in the end.
And maybe to many of us, we pray for it. Lord, nananalangin ako ng, di ko alam, fruitfulness. Nananalangin ako ng blessing. Nananalangin ako ng promotion. Nananalangin ako ng breakthrough. But the problem is, ang sabi ko sa preaching ko na yun, nagiging batingaw ang mga pananalangin. Why? Because if we hear the Lord, malimit na pagkakataon na sasabihin sa atin ng Diyos, anak, hindi mo kasi sinisimulan. May sinabi ako sa iyong simulan, hindi mo sinisimulan eh. Ang sabi ko sa iyo, para makapunta ka ng Eastwood, lumabas ka muna ng bahay mo. At sa paglabas mo ng bahay mo, sasakay ka ng tricycle. And so on and so forth. Yun ang problema sa atin. Hindi natin ito nakikita because takot tayong mag-step. Takot tayong lumakad. Takot tayo. Nagdadalawang isip tayo. Nagdadoubt tayo kaya hindi tayo sumusunod. Again, we want details. God will give us directions. We want clarity, but with God, He wants us to trust in Him. God wants trust. Pwede bang pakisabi sa katabi, God wants trust. Si Lord ang gusto niya manampalatay pagtiwala mo tayo sa Kanya. Faith is not seeing the whole map. It is taking the first step. Kaya ng mga kwento ko kay Nina, illustration, ito talagang hinahanap mo sa atin ng Diyos. Minsan nandun tayo, ang layo-layo na ng ating tingin. Pero sinasabi niya sa atin, anak mo, kita ko yan, maganda yan. Yung tingin mo sobrang layo. Pero bago natin puntahan yan, simulan mo muna ngayon, lakaran mo muna yung first step mo para mapuntahan mo yung dapat mong puntahan. At dito tayo nalilid lang ngayon. So sa hapong ito, it's taking that first step. Pwede po bang pakisabi sa kapatid, take that first step. Tingin po kapatid, yun ang solusyon. Yun ang sekwento na pwede natin makuha sa hapong ito. Take that first step. When God says go, don't say no. Narinig na natin yung pastor. That's the story of this church. Doon tayo from Star Mall, nararamdaman natin si Lord na He's leading us into another place. At pinakita ng Diyos itong Sabano, itong lugaring ito. Nandun tayo nagtatanong sa Panginoon, Lord, is this your will? Lord, is this your plan, Panginoon? And Lord, if it is, Panginoon, sige God, confirm it to us, Panginoon. Ito din yung confirmation ng Diyos for us to move in this place. If God says go, don't say no. And praise God, salamat sa Panginoon that truly, as we obey the Lord sa buhay natin, kailanman hindi talaga tayo pinabayaan ng Diyos. And as we have moved here, kapatid, ang bilis na panahon ng 11 months na. 10 months rather, at January tayo lumipas sa lugar ito. And next month, we will celebrate our 11th anniversary in this place. Ito lang pa natin si Lord. Kasi ka natin makikita, the Lord is so faithful. And to us, let's make it personal sa buhay natin. When God says no, don't say no. Pero iba ito. Meron akong gusto pang sabihin. Pwede nag-yes ka sa Panginoon, pero ang tanong, nasaan na ang galaw mo dyan sa bagay na yan? Baka kasi ang stanza natin right now sa Lord, when God says no, but we keep saying, wait Lord. Lord, hindi ako humindi Yes Lord. Oo, tama yun Diyos, pero wait lang Lord Baka ito yung ating kalagayan right now when it comes sa ating lakarin sa Diyos. When God says go and we keep saying no, we stay stuck in disobedient comfort zones. Yun ang problema, kapatid. Merong problema kung ang buhay natin right now ay parang andun tayong nag-overthink. Andun tayong nag-overanalyze. Susunod ba Diyos? Sure ka ba dito, Lord? Ito ba talaga, Panginoon? Na dumating sa point na kapatid, lumipas ng panahon. Sabi ko mga kanina, si Lord, meron siyang plan. Meron siyang season, at si Lord order. Meaning, as we overthink and delay the Lord, pinapahaba natin na dapat sumunod na lang talaga tayo sa Diyos. Pero sa dami ng ating dahilan, hindi tayo sumunod, kapatid, ito yung nakakalungkot.
Buti na lang sana. Si Lord gracious. Si Lord merciful. To the point na sa sobrang haba ng pagsuyo sa atin ng Diyos, and when we say yes, and sige Lord, susunod na talaga ako, yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, still yung plan A. Thank God for that. Pero, on the other hand, the Lord is just. Meaning, may mga times na baka because of our overthinking obedience, because we analyze it too much, dumating sa point na yung plan A sana ng Diyos ay naging plan Z na hindi. O hindi lang plan Z, plan Z sa buhay na. Anong meaning ng pastor? Yung plan na nangyari sa'yo, pwedeng nangyari sa'yo, ay malayo na dapat, malayo na dun sa plan A sana ng Diyos if we obey the Lord quickly. At hindi na natin dinilay ang Diyos. So ito ang iniiwasan ng Panginoon. At ito na yung ayaw niyang makita sa buhay natin. Nasusunod naman din pala tayo, why not obey the Lord now? Kasi Lord, inanda niya right now yung plan niya sa buhay natin. But then again, as we overthink, baka ang disaster mangyari sa atin yung plan Z na naman. Na pwedeng, although gracious si Lord, pero ang layo doon sa plan A sana ng Diyos in our lives. So, maybe to some of us, we are praying, Lord, speak to me. Speak to me, Lord. But God is saying, anak, I already did. Kinakausap na kita sa maraming pagkakataon. But the problem is, nag-overthink ka kasi. Nag-overthink kasi tayo. As I said, sa marami kong mga preachings, delayed obedience is still disobedience. Delayed obedience. Perfect yung example ko kanina na yun yung danger as we delay the Lord. Natin after 10 years, paano yung 10 years na nagpasan natin o nalipasan tayo sa 10 taon na sana marami nang ginawa si Lord, marami nang binago si Lord, marami nang nangyari sa buhay natin as we obey the Lord, pero yun na nga. We delayed it. At sa harapan ng Diyos, nandun yung still disobedience on our part. So the Lord wants that to be changed sa atin sa oras na ito. Number 2, tinatawag mo si Jillian. Obedience activates God's promise. Sa pagsunod po natin sa Panginoon, it activates God's promise in our lives. Many times we pray for God's promise to happen. Lord, promise mo to. Lord, promise mo yan. Lord, narinig ko to. Lord, narinig ko yan. Tama naman na ipanalangin natin yan sa Panginoon. Pero ang sabi dito, sa binasa natin, at sa point number 2, pinupoint niya na sa ating pagsunod, dito na-activate ang promise ng Diyos. Sabi ko kanina, baka nagiging batigaw yung panalangin natin, nananalangin tayo ng ganito, ganyan, promise mo Lord, promise mo ganyan, Panginoon. Pero balik sa atin ng Diyos, anak, kailangan ko munang makita kang sumunod. Katulad ni Abraham, kailangan muna natin sumunod. Kailangan makita sa atin ng Lord yung ating paglakad patungo doon sa bagay na yun. Naalala ko yung one tamad na inaabangan ko lang yung bunga para bumaba. Si Lord, He wants us to be obedient. And sa isang banda, si Lord talagang, talagang gigil na gigil si Lord na tayo ay ulanin ng kanyang pagpapala, ulanin tayo ng kanyang pangako. Pero si Lord, sinasabi niya sa atin sa hapong ito, anak, you need to obey. You need to obey. Because again, obedience, as we obey the Lord, it activates His promises sa ating mga buhay. Sige, may papalampakan natin po si Lord. Genesis 12, I will make you into a great nation. That's His promise. At tingin ko, mananatili po yung drawing kung hindi sumunod si Abraham. But, salamat sa Diyos, sumunod si Abraham. And this can be a pattern for us sa hapong ito. Gusto natin ng makita ang promise ng Diyos,
We need to obey. Pwede po mapakisabi sa katabi, we need to obey. Kailangan po talaga natin sumunod, mga kapatid. The promise followed the obedience, not the other way around. Hindi ka muna, ano ba yung minsan pananahin natin sa Lord? Lord, show me the blessing. Lord, show me this. Show me that, Lord. Before I follow you. Before I obey God. Hindi ganun si Lord, kapatid. Hindi natin mapapagalaw si Lord sa ganung bagay. Hindi natin mapapasunod o kailanman hindi natin mapapasunod si Lord kung ganun yung galawan natin. Diyos siya. Dapat siyang nangunguna. Anak, eto ang gawin mo. Anak, eto ang plano mo sa'yo. And for us, as His children, and a follower of Christ, andun ka na, Lord, I will obey. Tulungan mo ko, Diyos. Naririnig ko to, Panginoon. If it's too much for me, sa kalagayan ko, it's too big. But Lord, I heard it from you, God. Help me, Lord. I will obey you, Diyos. And this is what the Lord wants to hear from us. Obey first, and then God will show you the blessing. Sige, palakpakan natin si Lord. Ang sabi sa Matthew 6, seek Him first. That's the truth. Hindi pwedeng baliin at mabago yun. At ang pangako ng Diyos, all these things shall be added unto you. Ang pananangin natin sa madalas na pagkakataon, Lord, I want the addition. I want the addition, Panginoon. Add into my life, Panginoon, that things that is lacking sa buhay ko. Wala namang masama doon. Pero ang tanong sa atin ng Diyos, are you seeking me first? Obey me first, anak. Obey what I'm saying to you. Sa family mo, sa buhay mo, sa lakarin mo, obey me first. Because as you obey me, then I will give the strength that you need. As you obey, then I will give the provision that you need. As you obey, then I will give the protection, the guidance that you need. Para mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na ito. Sige, palakpakan natin si Lord. Sa isang banda, pwede kong tignan si Lord na ganito. Paano kita, nananalangin ka ng prosperity, for example, provision in your life, na anong purpose? For yourself, narinig na ito kay Pastor. Pero naiintindihan natin sa binasa natin, ang Diyos, He wants to bless us because God wants us to be a channel of blessing to others. So kung walang ganon, walang pag-obey sa Diyos, for example, again, sa mata ko lang to, pero pwede natin tignan to sa mata din ng Diyos na kung sa mata nga natin, inisip natin, dahilan para papalain ka ng Diyos kung malaman lang obedience na makita sa iyo si Lord. How much more si Lord? Na hindi magiging rason para in the end, anak, okay naman, okay na nananalang ka sa akin ng ganito, ganyan. Pero ang hinaharap ko sa iyo, yung obedience mo sa mga bagay na ito. Obedience mo sa akin, anak, yun talaga ang hinahanap at gusto ko makita sa buhay. And, ito ba isang bagay? You can calculate faith. Meaning, minsan nag-overthink tayo because we use yung calculator na meron tayo. In this church, naririnig na natin ito. Yung calculator ng church na ito, binasag, sira, walang baterya, tinapon sa isang basurahan. Meaning, hindi nagra-run ng calculator sa simbahan ito. Why? Because if it's so, kung yun ang napangyari sa simbahan ito, baka unang linggo pa lang, unang buwan pa lang, unang taon pa lang, hindi na tayo aabot ng 11 years, sarado na ito. But salamat sa Panginoon. Ang calculator natin, hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Na sa huli, sige, imposible sa tao, pwede naman po Lord, imposible, when we calculate, ano ang talagang natin, imposible. But, this church, sa living testimony, mag-11 years na tayo, and still,
nandun ang provision, nandun ang protection, nandun ang pabor ng Diyos sa simbahan. And I know it will continue. Anong sekreto? Ano ba kaming sekreto? Walang sekreto ang simbahan ito. Pero one thing na pwede natin sabihin, ang simbahan ito, sumusunod lamang sa Panginoon. So let's make it personal, mga kapatid. Hindi lang naman ito para palakpakan ng church, but tayo itong church. And the Lord wants us to have that testimony. Anong sekreto na pwede natin tignan? Sumunod na tayo sa Panginoon. In the end, yung takot mo na, paano Lord, saan ko kukunin ang provision? Huwag ka mag-alala, si Lord ang bahala dyan. Huwag mo nang i-overanalyze dyan. Hindi mo na yung trabaho. Ang trabaho natin, sumunod tayo sa Diyos. Ang trabaho ng Diyos, siya ang magpo-provide sa lahat natin. Lord, sa kukunin ng strength, hindi mo na trabaho yan. Huwag mo nang i-overanalyze yan, kapatid. Masisira lang ang utak mo dyan. Ang trabaho natin, sundin si Lord, narinig natin ang Diyos. Ang trabaho ng Lord, siya magsusupply ng mga bagay na yan, ng kalakasan sa buhay natin. Sige, palapakan natin si Lord. And to many more katabi. When we stop overthinking, we start overflowing. Again, the reason that hindi natin nakikita yung overflow sa buhay natin, maybe it is because we are overthinkers. Uulitin ko, hindi masama ang mag-isip. God has given us wisdom. But then again, kung ibabangga na natin yung wisdom na meron tayo sa naririnig natin sa Panginoon at alam natin narinig natin sa Diyos, then doon tayo ngayon nagkakaroon ng problema. Sinasabi ko dito, kapatid, let's stop overthinking to what the Lord is saying sa buhay natin. Because if we stop overthinking, we start overflowing. Because faith unlocks what logic can. Hindi sinabi ko kanina, calculator man, equation man, o kung ano man, mga kapatid. Pwedeng illogical ang mga bagay-bagay, pero pagdating sa Diyos, hindi. Si Lord kaya gumawa ng paraan. Kayang gamitin ng Diyos ang 5 bread at 2 tinapay at magpakain ng 5,000. Si Lord. Kayang gamitin ng tubig, gagawin niya ito, wine in the end. This is our God. Maybe illogical pag inisip mo, paano yung Diyos? Paano ito, Panginoon? But again, that is the greatness of our God. Ito si Lord. He is God Almighty. Sabi sa inawit natin, Shaddai, El Shaddai. He is God Almighty. So, anong dahilan upang hindi natin pagkatiwalaan ng Diyos? Number 3. Ako, wala ng oras. Number 3, overthinking obedience drains the joy of doing. Ito may yung problema. Kapag overthink ka ng overthink, pagdating na sa bagay na doon ka nang sinimulan mo yan, wala ka ng joy dyan. Burden na yan sa'yo. Kasi may mga pagkakataon, no? Ganito kasi yan eh. May mga pagkakataon na in-overthink mo. Dumating ka sa point na parang nag-ano ka na, dead end na. Parang wala ka ng choice, kailangan mo nang sumunod. At sa pagsunod mo na yan, hindi sa'yo nag-run sa'yo dyan, kundi andun yung nadidrain ka. Nagiging burden sa'yo yan. Kaya may mga tao, kapatid, na sa pagsunod nila sa Panginoon, alam mo, may mga pinagdadaanan, pero ramdam mo andun yung saya. Kung may understanding ka na, itong kapatid na ito, meron ka pinagdadaanan, pero hindi halata pag tinignan mo. Kasi andun yung saya. As he or she obeys the Lord. Pero meron naman talagang mga tao, kapatid, sobra. Pag tinignan mo, alam mo yun, parang ang ginagawa, for example lang naman, ang ginagawa, nagpupunas lang ng upuan. Pero, ramdam mo sa mukha niya, parang pinupunasan yung buong San Jose del Monte, Bulacan sa sobrang bigat na kanyang dinaraanan. Hindi natin masisi. Kasi yun na nga, baka ang problema, overthinking. Overanalyzing things to the point na yung mga bagay na kanyang ginagawa, wala nang sayo doon. Sabi sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good promise, His good purpose. Ang sabi sa verse na ito, ang Diyos ang siyang gumagawa
Diyos. Yun ang trabaho ng Diyos. Again, no, si Lord, sabi ko nga, Lord, di ka ba namamaliit doon sa trabaho na yan? Parang trabaho? Hindi. Yun si Lord eh. Yun ang kanyang tinuturo. Pinapakilala niya ang kanyang sarili. Ang ganda na kasi iba itong talagang Diyos natin eh. Ang Diyos sa mundo, kapatid, no, yung mga hari, for example, sila ang sinaserve. Di ba? Yung mga hari sa mundo ito, sila ang pinaghahandaan, sila talagang parang sinaserve talaga sila in that sense, na parang talagang hari in that sense. Pero si Lord, ito yung kaiba-iba sa kanya. Hari siya, Diyos siya, pero siya ang nagpaplano para sa atin. Siya ang gumagawa ng paraan para mapuntahan natin yung mainam na plano na siya ang may akda. So sa buhay natin, sabi ko nga, nakaraan, when we love, huwag natin ariin yung pagmamahal. Bakit? Kasi kung tayo ang nag-aari ng pagmamahal, kulang na yung pagmamahal mo bukas kasi may hangganan lang yan. Pero let this be our mindset. Sinabi ko nakaraan, when it comes to love, hayaan natin na ang Diyos ang maging source ng pag-ibig na yan. At ang pag-ibig na yan, nag-flow lang yan sa buhay natin. Ang sa gayon, yung pagmamahal na yan, hindi na umubos. Yung pagmamahal na yan, hindi na mipili. At yung pagmamahal na yan, katulad ng Diyos, unconditional, kapatid. At katulad din ng obedience, let's look at it this way. Huwag natin aliin yung buhay natin na parang, akta na to, Lord, akta na to. Hindi. Hayaan natin na maintindihan natin na, Lord, ikaw may akta ng buhay ko. Ikaw ang may alam kung ano ang gagawin ko bukas at mangyayari sa buhay ko bukas, Lord. Sige, Lord, susunod ako sa iyo, Panginoon. At sa pagsunod ko sa iyo, Panginoon, God, alam kong pangako mo sa akin, Panginoon, i-fulfill mo yung good purpose na inihanda mo sa buhay ko. Sige, palakpakan natin si Lord. So stop overthinking. Stop overanalyzing our lives. Let our God, our Father, our Maker, siya yun, kapatid. Huwag natin kunin ang trabaho ng Diyos. Huwag natin kunin ang responsibilidad ng Diyos. Ang responsibilidad natin, ang hinahanap sa atin ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Pwede bang pakisabi sa katabi natin, obedience. Obedience. Yung talagang mahalaga, kapatid. Now, as I end, sige po, medyo fast forward ko na. Si Peter, I remember. Peter, si Pedro, ang sabi doon, nung time na si Jesus, na nandun sila sa dagat na merong bagyo. Ang sabi ni Jesus, come Peter, pumunta ka dito. Si Peter sumunod, lumakad siya sa tubig. He obeyed God in that sense. Pero ano naging problema, at pwede natin tignan sa kwentong ito. Nung narinig na ni Peter na merong ulan, katulad nito, nung nakita ni Peter na merong bagyo at merong kidlat, nung naramdaman niya na napakalakas ng hangin na kanyang na nararamdaman niya sa kanyang katawan, in the end, anong nangyari? Sabi ng Bible, unti-unti siyang lumubo. Anong pwede nun maging kwento sa buhay natin o pwede nun maging lesson sa buhay natin? Kapag sumunod tayo sa Diyos, let's make sure na buo yung puso natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Because the truth is, as we obey the Lord, ulan will come. As we obey the Lord, truly, waves will come. Bagyo, unos will come. Hindi tayo exempted dyan. And, hayaan natin na yung obedience natin sa Panginoon buo sa una, buo until the end. Because, sabi dito, the moment you analyze it too much, yung winds, yung waves, yung bagyo, yung kidlat, yung kulog, when we analyze it too much, faith starts to sink. Faith starts to sink. So this day, let's be reminded of that. Lord, as I obey you, God,
maging buo ito sa iyo, Panginoon. Maging buo ito sa iyo. Last point. Last point, kapatid. Obedience without overthinking brings overflow. Overflow. Si Peter, isang na namang story ni Peter. When the Lord called Peter, they were fishing. Ang sabi ng Diyos, or that time, wala silang huli. Nandun sila sa karagatan, wala silang huli. Binaba nila yung kanilang mga lambat, pero doon sa site na yun, ang sabi ng Bible, wala silang huli. Pero ano sabi ng Diyos? Narinig nila ang boses ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, Peter, ilagay mo yung lambat mo on the other side. Again, as we look at it logically, sure ka, Diyos? Lord, pwede naman na sabihin mo, pupunta kami sa kabilang ibayo, Diyos, meron tong huli. Pwede. O Lord, pupunta kami sa kabilang laot, o sa kabilang side ng dagat, Panginoon, dahil ando ng mga isda, wala dito, Lord. Pwede. Pero ano yung Lord, narinig ko sa'yo? Nandito yung lambat ko, Diyos. Ang sabi ko, ilagay ko lang dito. Hindi. Ha? Sure ka, Diyos? But Peter obeyed ka. Sabi, from here, ilagay mo dito. At ang sabi ng Bible, nung nilagay ni Peter ang lambat on the other side, sabi doon, the nets were filled with fishes. At hindi nang basta filled. Ang sabi ng Bible, mapupulit na yung lambat sa sobrang dami ng isda na kanilang nahuli. You see? This is what obedience can do to us. Maybe, sabi ko nga kanina, si Lord pag nagtutos, nag-instruct sa buhay natin, ridiculous. I use the word crazy sometimes. Crazy to Lord, ha? Crazy to Lord, ha? Hindi to normal Diyos, ha? Then again, yung Diyos na meron tayo, hindi naman siya yung normal na tao. He's the Almighty God. He is. So at the end of the day, with God, obedience doesn't always make sense. Sometimes obeying the Lord is tingin ng tao ridiculous. Tingin ng tao is crazy when we obey the Lord. But with God, as we obey Him, sure tayo that it will always bring results. It will always bring results. Sometimes illogical. Sabi ng Diyos doon sa pinasa natin, ilagay ko lang sa kabilang banda. Lord, okay ka lang. Pero ang hinahanap sa atin ng Diyos, hindi yung ating understanding doon. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, anak, sumunod ka lang sa akin. Kasi sa pagsunod mo sa Panginoon, doon nakita ni Pedro na in the end, Lord, eto pala yung sagot ko, Diyos. At sa buhay natin, kapatid, ito rin ang pwedeng sabihin sa atin ng Diyos. Anak, kung sumunod ka lang sa akin, eto ang sagot ko na hinahanap mo. Sige, palakpakan natin si Lord. This is our God, church. Lastly, nakuha tinatawag kong worship team. Many of us, sorry to say, baka nga stop na. Stop. Hindi dahil hindi natin naririnig si Lord, nandito po tayo sa maraming mga linggo. At in our own time, nandun naman tayo, nahanap natin si Lord. But, when we hear the Lord, ito nagiging problema. We keep on thinking instead of doing. Hindi na natin ito nakiisip, hindi na natin ito nababantayan. Na ang buhay pala natin, puro na lang tayo nag-iisip, hindi na tayo gumagawa. We keep asking for confirmation. Ganito ba tayo? Lord, narinig kita ngayon, Lord. O, hindi, ganito na lang. Lord, pwede bang mamayang 6:15 umulan, Diyos? Kasi pag umulan, Lord, that means good din sa'yo, Lord. At kapag nangyari, for example, kapag lang naman, medyo okay naman yun. Pero, yun na nga eh. Pinakita ka na ng Lord ng confirmation, and yet sabihin mo sa ulit sa Lord, Lord, pwede bang umulan ulit ng 7:30?
To the point na parang hindi na tayo nag-move on, puro na tayo confirmation. Alam naman natin, binigyan na tayo ng Lord ng command. Ano po? We keep asking for a sign. Lord, give me a sign, Lord. Hindi ba sapat ang scripture? Hindi ba sapat ang salita ng Diyos upang tayo ay sumunod sa Kanya? Kapatid, overthinking obedience does not protect us. Tingin natin sa pagiging overthinker, parang iisip natin, Lord, sigurista lang naman ako eh. Pero hindi, si Lord pinag-uusapan natin dito. Hindi tao, hindi salita ng tao, hindi salita ng inuman na pwede mong pag-isipan. Salita to ng Diyos na naririnig natin sa oras na ito. And overthinking it doesn't help us. It paralyzes us. Kala natin cute na parang, isipan mo muna, to the point na di mo na alam na nakatalikala ka na pala dyan sa kalagayan. Meron ako sinabi kanina, no? Pero again, siguro dito siya magandang sabihin. Sinabi ko no Wednesday, si Lord may mga perfect timing. Pero pagdating sa obedience, walang perfect timing si Lord. Anong meaning mo dyan, Pastor? Na kapag si Lord isinabi sa buhay natin, yung perfect timing for us to obey is not tomorrow, is not next week, is not next month, but in obedience, it's always right now. Yun yung perfect timing ng Panginoon. Hindi siya yung parang, sige Lord, susunod ako bukas, susunod ako next week, susunod ako next month. No, kapatid. In obedience, God wants His people to obey, not tomorrow, but to obey now. Pwede ba pakisabi sa katabi, obey now. Now. Now is the time for us to obey. So as I end sa hapong ito, what has God been telling us? That we always keep on delaying. Hindi ko alam. Maybe personal. But then again, ikaw at ang Diyos ang nakakalam niya. Ano ba yan? May kinalaman ba ang pamilya? May kinalaman ba ang simbahan? May kinalaman ba ang trabaho mo? May kinalaman ba ang buhay mo personal? But is it that the Lord has been telling you, anak, obey me, but we keep on delaying God? I believe you heard your answer sa hapong ito. And I hope and I pray na hindi na natin i-delay pa muli ang Diyos. Huwag ka mag-alala. Gaya ng ating binasa, katulad ni Abraham, hindi niya dinilay ng Panginoon. Nakita niya ang resulta sa muli. Nakita niya na hindi talagang talo ang sumunod. At sumunod ngayon ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon. Sige, palapakan natin si Lord. Sige po, let's all stand. Tayo po tayo sa kapit. Let's close our eyes, kapatid. And, sige po, pwede ba natin take into heart yung question na yun? What is that thing that God is saying to us? Anak, obey me, but we keep on delaying. Doon lang naman tayo focus. At yun yung gustong mabulod sa atin ng Diyos. Pwedeng magandang mensahe, pwedeng naiintindihan natin ang mensahe, pero kung walang application, magiging kawalan lang ang lahat na rin. So this afternoon, can we lift our hands to God? And as the Lord is asking us that question, can we give Him an answer? And that answer, sige, maging panata natin sa Panginoon that, Lord, I know that in this aspect, Panginoon, dito ko nag-uusap, Panginoon. And yes, Lord, you are speaking to me sa hapon ito. God, I will obey. I will not delay it, Lord. I will not overthink, God. I will not analyze it too much, Panginoon. Instead, I will trust in you. Instead, I will believe, Lord, that you have your plan in my life. You hold me, Panginoon, sa iyong mga kamay. At alam ko, Diyos, iingatan mo at di mo ko pababayaan as I obey you in this, Panginoon. Sige, kapatid. And
that be your prayer sa Panginoon sa hapon nito. Na Diyos, naririnig mo kami, Panginoon. God, we will not delay. We will obey. We will obey, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you for this afternoon, God. Thank you for your message sa aming lahat na nandirito, Panginoon, and even online, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, di mawaglit sa aming isipan, Panginoon, yung word na obedience. Not only the word obedience, but the word right now, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. And in all our decisions, God, nandun yung aming heart to obey you, Panginoon. To obey you quickly and to obey you now, O Diyos. Salamat, Panginoon, Lord. Tulungan mo kami dito, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. And Lord, I pray, papagtagumpayan namin, O Diyos, ang lakbayin na ito, O Diyos, pagdating sa bagay na ito, God. Salamat, Panginoon. God, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat, Panginoon. We love you, God. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palamahan natin si Lord. Salamat po sa kanyang mga salita. Mari na po tayo makaupo.